Hello, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, magsasagot ulit tayo ng problem about adjusting entries. So, marami pa rin kasi nagme-message sa akin at nagpapatulong about adjusting entries. So, naisip ko na magsagot ulit ng problem para may additional kayong ma-practice. So, itong ating napiling problem ay medyo exciting. So, ang pinapagawa dito sa atin ng problem ay mag-journalize daw tayo ng adjusting entries. Tapos, mag-prepare tayo ng income statement, retained earning statement, at classified balance sheet. Tapos, i-identify daw natin kung ano yung mga accounts na dapat nating i-close. At tapos, kung yung daw interest payable ay may 12% interest, ilang months na daw itong outstanding. So, basahin natin yung problem. So, yung Rolling Hills Golf Inc. was organized on July 1, 2017. So, ka-organize pa lang niya kasi yung kanyang trial balance ay September 30, 2017. So, bago pa lang, di ba? So, July, August, September, so 3 months. Tapos, the unadjusted trial balance and adjusted trial balance on September 30 are shown below. So, ibinigay sa atin yung unadjusted at adjusted. Pero unang-una, ano ba ang trial balance? So, ang trial balance sa isang worksheet na kung saan inilalagay natin yung mga balances na nakuha natin sa bawat ledger, kino-compile natin sila. So, inilalagay natin, meron tayong dalawang column, debit at credit. Tapos, inilalagay natin kung saang column yung mga balances ng bawat accounts. So, ang unang natin gagawin ay, so ano ba kaiba naman ng unadjusted sa adjusted? So, yung unadjusted, yun yung mga raw. Ibig sabihin, wala pa tayong ginagawang adjustments. Tapos, yung adjusted naman, ayun na yung after nating mapasok yung mga adjustments. So, ang unang requirement ay mag-journalize daw tayo ng adjusting entries. Wala namang adjusting transactions na binigay sa atin, pero malalaman natin yun kasi meron tayong adjusted amount. Diba? So, paano natin malalaman yung adjusting entries? Siyempre, i-compare natin yung adjusted sa unadjusted. Kung walang nagbago, ibig sabihin walang nangyaring adjustments. Okay? So, itong mga information na to, nilipat ko na siya sa Excel para mas madali kong maayos. Kasi sa Excel, magpo-formula ka lang, tapos makikita mo na kaagad yung sagot. O, diba? So, gumawa ko ng additional 2 columns para malaman ko yung nangyari between debit sa debit at credit sa credit. I-compare mo yung debit side ng adjusted sa debit side ng unadjusted. Ganon din ang gawin mo sa credit side. I-compare mo yung adjusted na amount na credit compare sa unadjusted credit amount. So, after nating makuha yon, na makikita natin dito na yung ibang mga accounts, wala namang nangyari sa kanilang changes. Pero yung mga ibang accounts ay may nagbago. So, yung mga accounts na may changes, yun yung mga may adjusting entries. So, ano yung mga accounts na may adjusting entries? So, yung accounts receivable, nakita mo, siya ay lumaki ng 600. Nagkaroon siya ng debit na 600. Yung prepaid rent, from 1,800 naging 900. So, lumiit yung debit niya ng 900. Yung supplies, ganun din. From 1,200 naging 180 na lang. So, may changes siya na 1,020. Yung debit side niya bumaba. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng credit. Yung accumulated depreciation equipment, wala siyang balance sa unadjusted, pero bigla siya nagkaroon ng credit sa adjusted balance. Ang sunod na account na may change ay salaries and wages payable. Wala siya dati, pero nagkaroon siya ng credit sa adjusted. Yung interest payable, wala din siya dating balance, tapos nagkaroon siya ng credit sa adjusted balance.
yung unearned rent revenue, bumaba yung kanyang credit. Dati siyang 1,000, naging 800 na lang yung credit niya. Tapos, yung service revenue, lumaki naman yung credit niya. Naging from 14,100, naging 14,700. So, lumaki yung credit niya ng 600. Yung salaries and wages expense, lumaki yung debit niya. Dati siyang 88, naging 94. Yung rent expense, lumaki din. Dating 900, naging 1,800. So, yung may nagkaroon pa siya ng additional debit na 900. Yung depreciation expense, dati siyang wala, tapos nagkaroon siya ng debit na 350. Yung supplies expense, dati siyang walang naka-record, ngayon meron na siyang debit na 1,020. At yung interest, dating wala namang interest, ngayon nagkaroon siya ng debit na 50. So, gawa na natin ng adjusting entries. So, una muna nating tingnan ay yung accounts receivable. Yung accounts receivable, ano ba ang kapartner niya? So, ang magkapartner na accounts ay accounts receivable at revenue. So, kung meron kang debit na accounts receivable, ano ang nakakredit? So, makikita mo na yung service revenue ay may credit na 600. So, ang entry ay debit, accounts receivable 600, credit, service revenue 600. Tapos, lagyan mo na ng description to record accrued revenue. Ang sunod na account ay na nagbago ay yung prepaid rent, lumiit. Diba? So, credit yon. Ano kaya ang debit niya? Ano ang kapartner ng prepaid rent? Siyempre, rent expense. So, kung makikita nyo yung rent expense ay may 900 na debit. Nag-increase. So, debit, rent expense 900, credit, prepaid rent. Ang sunod number 3, yung supplies ay lumiit din. So, ano ang kapartner ng supplies? Di supplies expense. So, yung supplies expense ay nagkaroon naman ng debit na 1,020 at yung supplies ay nagkaroon ng credit na 1,020. So, ang entry ay debit supplies expense 1,020, credit supplies. Yung pang-apat, yung accumulated depreciation equipment ay nagkaroon ng credit na 350. Ano kaya ang debit niya? So, syempre, kung depreciation yan, ay di depreciation expense ang kanyang debit. So, debit, depreciation expense, 350. Credit, accumulated depreciation equipment, 350. Ang sunod ay yung salaries and wages payable, nagkaroon siya ng credit na 600. So, anong kapartner ng salaries and wages payable? Di salaries and wages expense. So, debit, salaries and wages expense, 600. Credit, salaries and wages payable, 600. Ang sumunod na nagbago ay yung interest payable. So, nagkaroon ka ng credit na interest payable na 50 at ang kapartner niya siyempre ay interest expense. Okay? So, debit, interest expense 50, credit, interest payable 50. So, yung unearned rent mo, nabawasan yung kanyang credit. So, dating 1,000, naging credit na lang niya ay 800. So, nagkaroon siya ng debit na 200. At ang kapartner ng unearned rent revenue ay rent revenue. Diba? Rent, pareho sila. Debit unearned rent revenue, 200. Credit, rent revenue, 200. Tapos, ang sunod na pinapagawa sa atin ng problem ay gagawa daw tayo ng financial reports. So, bago tayo gumawa ng financial reports, itry muna nating i-classify yung mga accounts. So, saang statement, lalabas itong mga accounts na to. So, yung cash, siya ay balance sheet, current asset. Yung accounts receivable, makikita natin siya sa balance sheet at current asset. Yung prepaid rent, nasa balance sheet din yan, current asset. Yung supplies, balance sheet, current asset. Yung equipment ay nasa balance sheet pero siya ay non-current asset.
Ganon din yung accumulated depreciation kasi sila ay magka-partner kung yung notes payable, accounts payable, salaries and wages payable, at interest payable, at unearned rent revenue, lahat sila ay balance sheet, current liabilities. Yung common stock at yung retained earnings, makikita natin sila sa balance sheet pero under naman sila ng stockholders' equity. Yung retained earnings, makikita din natin siya sa retained earnings statement. Yung dividends, nandun lang siya sa retained earnings statement. Wala siya sa balance sheet. Okay? Kasi kino-close natin siya sa retained earnings at yung retained earnings ang makikita natin sa balance sheet under ng stockholders' equity. Yung service revenue at revenue, nasa income statement siya under ng revenue na section. Yung namang mga expenses, katulad ng salaries and wages expense, rent expense, depreciation expense, supplies expense, utilities expense, at interest expense, nasa income statement under ng expenses. So, ito na ang ating income statement. So from adjusted trial balance, ililipat naman natin sila sa ating income statements. So yung dalawang revenue ay under ng revenue. So may total revenue tayo na 15,600. At yung mga expenses, ang total nila ay 13,090. So meron tayong 2,510 na net income. Galing yan dun sa total revenue minus total expenses. Tapos, pinapagawa din tayo ng retained earnings statement. So, ang retained earnings statement ay magsisimula sa kung ano yung balance mo ng beginning. So, dahil siya ay kasisimula lang niya, wala pa siya siyempre yung balance. So, yung zero pa rin yung beginning niya. Tapos, i-add natin yung net income na 2,510. So, galing yan sa ating income statement. At yung dividends na 600 ay ima-minus natin. Kasi yung dividends ay kabawasan siya sa ating retained earnings. Kasi siya ay dinistribute na natin. So, beginning na 0 plus net income na 2,510 less yung dividends na 600. So, meron tayong retained earnings and na 1,910. Dito naman sa balance sheet, from the adjusted trial balance, ililipat na natin sila sa ating balance sheets. So, na-identify na natin yung mga current assets, non-current assets, yung mga liabilities, at yung stockholders' equity na mga accounts. So, meron tayong total current assets na 8,780. Non-current assets na 14,650. So, meron tayong total assets na 23,430. Yung liabilities naman, meron tayong total current liabilities na 7,520. At yung ating stockholders' equity ay meron tayong 15,910. Na ang total ng ating liabilities at stockholders' equity ay 23,430. So, pareho yung total assets natin at pareho din yung amount ng ating total liabilities at stockholders' equity. So, sila ay balanse. So, kung makikita nyo dito, yung retained earnings natin na 1,910, galing yan dun sa retained earnings statement na ginawa natin earlier. Yung pangatlong requirement sa atin ng problem ay identify daw natin yung mga accounts na dapat nating i-close. So, ang revenue and expenses at saka yung mga dividends or minsan ay withdrawal of partners ay kino-close natin at the end of the accounting period. Kasi sa beginning ng next period, hindi na natin niro-roll over o pino-forward yung mga balances na ating nasa income statement accounts. So, ang ating ipino-forward lang sa next na accounting period ay yung mga real accounts or yung mga accounts na makikita natin sa balance sheet. So, yung revenue and expenses ay ikinu-close natin sa retained earnings. So, gumagamit tayo ng income summary account para dun muna natin ipunin lahat ng revenue and expenses. Tapos kung ano man yung matira sa income summary account, yun yung i-close natin sa retained earnings.
So, dito sa problem, meron lang tayong dalawang revenue accounts. So, yung service revenue at yung rent revenue, sila ay naka-credit balance. So, para natin siya i-close, so i-debit natin sila. Gagawa tayo ng entry na debit, service revenue, 14,700 at rent revenue na 900 i-debit natin. Credit income summary, 15,600. Tapos, ganun din yung mga expenses. So, yung mga expenses dito sa problem, sila ay may mga debit balances. Ngayon, para natin i-close sila, i-credit natin sila. Tapos, ang ating debit ay income summary. So, debit income summary, yung total na expenses ay 13,090. Credit, salaries and wages expense na 9,400. Rent expense, 1,800. Depreciation expense, 350. Supplies expense, 1,020. Utilities expense na 470 at interest expense na 50. So, kung makikita nyo dito sa T account na income summary, merong naka-credit na 15,600 at may debit na 13,090. So, 15,600 na credit minus 13,090 na debit. So, mas malaki ng 2,510 ang credit side. So, i-close natin ang income summary, i-debit natin siya ng 2,510, credit retained earnings na 2,510. So, yung 2,510, yan na yung ating net income na nireport natin sa income statement. Yung pang-apat ay yung dividends natin, hindi na natin i-carry over yan sa next na accounting period. I-close natin siya sa retained earnings. Kaya kung mapapansin nyo dun sa ating balance sheet, yung retained earnings doon ay naging 1,910 na lang kasi ibinawas natin yung dividends na 600 sa 2,510 na net income. So, ang ating entry, debit retained earnings, 600, credit dividend, 600. Doon sa last na question, ang tinatanong naman ay, sa tingin nyo daw, ilang buwan na outstanding yung notes payable kung siya ay may 12% na interest. Kung ang notes payable na 5,000 tapos may 12% interest siya, ang interest per year niya ay 600. So, pag dinivide natin ng 12 months, so may per month interest siya na 50. Tapos nakita natin sa rent expense, 50 lang yung nakarecognize na expense. So, ibig sabihin, meron tayo na 1 month lang na usage. So, ang sagot ay 1 month pa lang siya na outstanding. Ayan, sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. At ang ma-advise ko lang sa inyo, mag-solve kayo ng maraming problems and eventually, matatandaan niya ng utak ninyo kung ano ang inyong dapat gawin.